Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, and good day to everyone. This is RJYC Vlog. Again, thank you so much for our new followers. Bago lang po ako for vlogging. I have some channels before but I stopped. I just wanna say thank you guys for all your support. I know hindi pa tayo ganun karami. Sobrang konti nga natin. Pero nag-uumpisa naman sa paisa-isa ang lahat, 'di ba? Anyways, marami tayong i-discuss today. At isa na yung sa PhilHealth. Tapos yung isa is yung nabasa ko na post na meron daw silang binubuo ngayon na isang impeachment para kay Bangag, sa presidenteng Bangag ng Pilipinas, na impeachment kay Bangag ng mga generals ng PMA. I think siguro napapagod na sila sa mga nakikita nila at nangyayari sa Pilipinas ngayon na mga panloloko sa taong bayan, lalong-lalo na sa ating PhilHealth, right? Yan. So, and also, isa pa nang i-discuss natin is yung hindi mo na pagpirma ni Bangag doon sa budget for 2025. And sabi daw may mga ibibeto yata or something. So, of course, napilitan na siya na gawin yan dahil sa pagkalampag na maraming tao dyan sa PhilHealth, right? Dahil sa nangyari sa PhilHealth, kaya napilitan na silang wag na munang pirmahan kasi makaka-apekto talaga yon sa pamumuno niya, sa administrasyon niya. Otherwise, people are gonna go to the EDSA again and do People Power 3. And I don't think he would like that, right? So, yeah. So, yon, isa yon. So, nagbigay siya ng pahayag na hindi daw muna pipirmahan at aaprubahan ang budget ng Pilipinas for 2025, which is good kasi hindi makatarungan yung zero subsidy ng ng PhilHealth. That's not possible. Kasi ngayon pa nga lang hirap na yung taong bayan kahit may budget Alam mo yun, nahihirapan na silang pumunta sa ospital, ayaw nilang magkasakit dahil sa babayaran nila dyan sa ospital. Kahit na lahat naman ng tao, or most of yan ay batas na kailangang magbayad ng contribution mo sa PhilHealth, diba? So yeah, pahirapan na nga ngayon paano pa kung wala kang subsidy, allocation, diba? So nakakaloka yan. So, isa yon at mabuti at hindi muna niya pinirmahan at kailangan nila talagang pag-isipan yan. At ang dapat sana nilang tanggalin dyan yung akap. Tanggalin yung akap ni Tambanakaw para hindi niya magamit yung pera na yan sa pambibili na naman niya ng boto sa taong bayan. Na yan ang madalas niyang ginagawa kaya siya nananalo sa kanilang distrito. Either ililibing niya ng buhay yung kalaban niya or babayaran niya yung taong bayan para iboto siya. Pero technically, he is the worst of the worst. Kinamumuhian talaga siya ng taong bayan ngayon. Anyways, merong aparador sa sa likod ko. Ano pa ba? Yung isa pa is yung yung pag-atras din nung itong Tingog Party List sa kanilang pakikialam dyan sa PhilHealth at sa Development Bank, whatever that is. Umatras din yun kasi nararamdaman na nila yung alam nyo ba, to be honest, people of the world, nakikita ng taong bayan ngayon kung anong klaseng administrasyon mayroon si Bangag. At number one talaga nakitang-kita is yung, alam niyo ba kung yung nakawan at korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Kitang-kita ng taong bayan yan. Kaya naman, I'm so proud of most of the Filipinos na nagiging bukas na ang kanilang puso't isipan at nakikita yung katiwalian sa Pilipinas ng bukas sa mga mata at puso. Meron pa din kasing mangilan-ngilan na nabubulagan kasi syempre nasasapalan ng salapi
Kaya ano. So ito malaking bagay talaga na ang mga Pilipino ay gising na sa sitwasyon ng Pilipinas at sa mga nakawan sa Pilipinas. Malaking bagay talaga yan. Tapos isa pa. Meron pang isa, and that is yung pinagsasabi nitong si Barbers Iyakin dun sa, ewan ko kung privilege speech ba yan, na hindi ko natapos dahil wala namang kakwenta-kwenta. So sabi niya, kakasuhan na daw si PRRD. At tapos meron pang nakalagay doon na genocide. Kalokohan. Alam mo ba tong si Barbers, ang OA talaga niya. Sobra na. I think malaki bayad dito sa taon na to. Kasi ang OA na ng ano niya ng pamamaraan niya lately. Pero wala naman problema dyan Sabi nga ni PRRD, di ba? If you have a complaint, file the case. Sabi niya ganun, di ba? So, at magkakaalaman kung meron silang makukuhang evidence sa mga pinagagawa nilang kalokohan. To be honest masyado nang consistent yung pagiging ni Barbers Talagang himot-puwet talaga siya sa kanyang boss na kailangan meron siyang magawa para masabing may pakinabang siya at yung binabayad sa kanya ay naman ma-justify yung bayad sa kanya. This time kakasuhan naman daw. Okay, go ahead. Barbers na Iyakin. Nakala mo napakalinis, yung kapatid mo nga din merong droga sa sasakyan tahimik kayo. Ha? Huwag na tayong maglokohan, Iyaking Barbers. Dati lang pinupuri mo yung war on drugs ni PRRD, tapos ngayon may pakaso-kaso ka pa nalalaman. Utot mo. Utot nyo dyan sa tuwad ko. Lokohin yung mga lelong yung panot. Dahil ang pinaglololoko nila mga sarili nyo, pati taong bayan, hindi nyo na maloloko. Gising na ang taong bayan, Barbers. Akala mo ba yun? Gising na ang taong bayan. So, hindi nyo na maloloko ang taong bayan. Anong palagay nyo sa mga Pilipino? Mga bugok? Hello? Hindi bugok ang taong bayan, Barbers. You should know that. You should know better. Kung ano-ano mga pinagsasabi mo dyan na ikakaso mo kay PRRD, make sure meron kang ebidensya. Kasi pag wala kang ebidensya, at saka wag kang aatras-atras dyan Dahil hindi nyo pa nga natatapos yung impeachment Hindi nyo nga mapapirma-pirmahan yung impeachment yung bulok Alam naman natin lahat na puro propaganda lang yung ginagawa nyo. Puro paninira lang, pamumulitika. Dahil tumatakbo kayo o tumatakbo yung mga boss nyo o gusto nyong maghari-harian dyan sa Pilipinas. Utot nyo. Bago kayo magganyan sa mga Dutertes, ipakita nyo muna sa taong bayan na matitino kayo. Alam naman natin na hindi kayo matino. Hindi kayo malinis. Kayo nga yung may maraming putik dyan sa pagmumukha nyo at sa mga kamay nyo The fact na kayo ay nababayaran daw, nababayaran kuno, nababayaran di umano, is malaking na yan malaking basura na yan sa pagmumukha nyo, malaking dumi na yan. So the fact na kayo ay tumatanggap ng salapi para gawin nyo yung mga ginagawa nyo sa mga Dutertes, wala kayong karapatan na kahit nakatiting para sila ay husgahan nyo at may kung ano-ano pa kayong ginagamit dyan ng mga legal-legalidad dyan. Utot nyo, lahat kayo dyan sa tuwad ko. Utot nyo, lokohin nyo ang lelong nyong panot. Hindi nyo na maloloko ang taong bayan. Dahil matatalino na ang taong bayan. Track record. Gusto nyo maglabasan tayo ng track record? Pumunta kayo sa sa Davao City. Alam nyo yan. Number 2, cleanest in Southeast Asia ang Davao. Tapos, debt-free, walang utang for 7 years consecutive. Tapos, cleanest, safest. Nasa pang-apat na safest. If I'm not mistaken, 4 or 5. Dapat nga yan, number 2 yan Kaso, ginugulo nyo lang uli Nahahawa sa inyong mga kalat dyan
So, track record pa lang, wala kayo sa katiting ni PRRD. Tapos may pa kaso-kaso pa kayong nalalaman. Utot nyo. Lokohin yung mga lelong nyong panot. Wala nang naniniwala sa inyo, tuwad ko. Alam nyo ba? Ito hindi nyo yata alam. Ako na magsasabi. Kayong mga nasa tuwadcom, na bumubuo sa tuwadcom, na walang ginawa kundi politikahin at diktikin ang mga Dutertes? Alam nyo ba na kayo ang kinamumuhian sa buong mundo ngayon? Kasi all over the world, there's Filipinos. Kayo ang kinamumuhian, sa totoo lang. Kaya walang maniniwala sa inyo kahit himud-himurin nyo, yung wet packs ng boss nyo, wala nang maniniwala sa inyo. Alam ko malaking salapi ang di umano ibinabayad sa inyo. Ang kakapal na mukha nyo, promise. Ang kakapal na mukha nyo. Lalo ka na barbers. Kuda ka ng kuda. Para kang babae. Wala ka na bang pera? Ilang taon na kayo dyan sa posisyon nyo, hindi nyo nga mapaunlad yung mga bayan nyo? Ilang taon ka ng representative kung saan lupalop ka man galing? Ano nangyari sa ano nyo? Siargao nga, hindi mo maano? Hindi mo matulungan para mas lalong umunlad? Wala kang good record o track record para maniwala ang tao sa'yo. Kay PRRD pa lang, lisa ka pa lang. Hindi ka pa nga yata nagiging kuto lisa pa lang. Wala ka sa katiting ni PRRD. Kaya walang maniniwala sa'yo at sa mga kasamaan mo dyan sa tuwadcom. Lahat kayo puro pamumulitika. At kapag kayo ay totoong tumanggap ng kasalapian dyan sa boss nyong tungang din na isa ding magnanakaw na kinukuha ang pera ng taong bayan para sa mga ayuda niyang akap-akap niya, ano kayo? Wala kayong pagkakaiba sa kanya, pare-parehas kayong madudumi. Okay? Kaya wag kang magmalinis dyan, barbers na iyakin, na mga vloggers inaaway mo din, tanga-tanga ka din na isa kang tanga rin. Ang ganda ng umaga ko Sinisira mo umaga ko. Pero okay lang. Kasi hindi kami affected sa pinagagawa nyo dahil mas lalong minamahal ng taong bayan ang mga Duterte sa ginagawa nyo. Kaya mukha lang kayong tungang. Actually, hindi kayong mukha. Tungang talaga kayo. Highest level yung kabubuhan nyo at katangahan nyo. Lalo ka na ikaw barbers, ha? Huwag kang magmalinis. Puntahan mo yung kapatid mo. May nakitang droga gay sa kanya. May ginawa ka ba? Wala Akala nyo ang lilinis nyo, hindi kayo malilinis. Ang dudumi nyo. Nakakadiri kayo at nakakahiya kayo sa bansang Pilipinas. Kahihiyang kayo ng bansang Pilipinas, okay? Tandaan nyo yan. Babo na nga muna.